Ako ngayon ay nagre-represent ng Forum for Family Planning and Development, pero yung binanggit ni Senator Risa na pagtawag na National and Social Emergency ng teen pregnancy ay nangyari noong 2018-2019. Nakita kasi natin na tumaas ang teen pregnancy mula nung unang mga taon ng dekada 2010, umabot sa 11 out of 100 women giving birth ay below 20 years old. At napansin din namin noon na ang bilang ng mga very young adolescent na binanggit ni Yusek Tapales ay patuloy na tumataas. Habang ang bilang nung 15 to 19 na nabubuntis ay pabago-bago, yung 10 to 14 years old patuloy na bumubulusok. Sa totoo nga po, as of 2023, tumaas na ng 50% ang bilang ng mga very young adolescent na nabubuntis sa Pilipinas mula noong 2018, from 2,250 to 3,300 plus. No? So 50% ang increase nito. And I agree with Yusek Tapales na ang issue rito ay abuso madalas sa 10 to 14 years old. And yung role ng older men and even males na kaedad ng mga bata is important na mabigyan ng pansin at mabawasan ang incidence ng very young adolescent pregnancy. Kaya nakikita rin namin noon pa at nakalagay ito sa Executive Order number 12 ni President Duterte noon na dapat gumawa na ng paraan ang DepEd para palakasin ang comprehensive sexuality education. And mahalaga ito para yung mga kabataan natin ay matuto, lalo na sa mababang edad, na kung ano yung good touch, bad touch na hindi dapat gawin sa kanila. Malaking bagay ito at para mabawasan ng pag-aabuso. Mahalaga rin ang ginagawa ng DSWD, ng POPCOM at ng DOH noon na nagtutulungan para proteksyonan, bigyan ng social protection ng adolescent mothers. Ang bilang ng mga nanay below 18 sa Pilipinas ay 350,000 taon-taon at any given time. Ganong karami ang adolescent mothers na kailangan ng tulong. Kaya nakikita namin ang bill ni Sen. Risa that addresses both prevention of pregnancy and provides social protection ay karapat-dapat para sa sitwasyon ng ating mga adolescent mothers and yung nangyayaring increasing fertility lalo na sa 10 to 14 years old. So ma-address ng CSE at iba pang panukala sa bill ang mga bagay na to. Maraming salamat.